Lumabas ako ng kabahayan. Ang tirahan ng caretaker ay may kalayuan sa rest house. Hindi man sila ang pakay ko, kusang humakbang ang mga paa ko at naglakad patungo roon. Kung tanungin man nila kung ano ang kailangan ko, sasabihin ko na lang na naglalakad-lakad lang ako. Nang masaabot, tanaw ko na ang kanilang tirahan, bumagal ang hakbang ko pero napansin na ako ng mga ito at mabilis na kumaway. Ano pong ginagawa niyo sa parting ito? Tanong agad ni Manang Vilma. Malawak ang ngiti nito. Naglalakad-lakad lang po. Magalang kong tugon sa mga ito. Bahagyang pinagmasdan ang itsura ng labas ng bahay ng mga ito. Maayos naman iyon. Konkreto at halatang hindi naman tinipid. Abay, gusto mo ba sumalo sa amin? Nagluto ako ng kakanin. Nasaan po si Sir Kurt? Tanong nito na hinawakan pa ako sa kamay at iginiya sa bahay nila. Hindi naman kami pumasok sa loob. Umikot kami patungo sa kabilang bahagi ng bahay at inabutan namin ang sa tingin ko'y asawa nito na naghahain ng kakanin. Bernard, si Ma'am Amira, asawa ni Sir Kurt. Para excited pa nitong pakilala sa akin sa asawa nito. Naku, magandang hapon po. Halos magkumahog pa ang matanda sa paglapit at yumukod sa akin. Magandang hapon din po. Magalang kong sabi sa mga ito. Itinuro ni Lady A sa amin noon ang pakikiharap sa lahat ng uri ng tao sa lipunan. Ang mga tulad nila ay dapat igalang at ang mga tulad ng mga demonyo ng lipunan ay hindi dapat makatanggap ng kahit na konting paggalang. Kain po tayo. Anak, maglabas ka nga ng plato para kay Ma'am. Malakas na sabi ni Manang Vilma. Lumabas sa pinto ang isang gwapong lalaki na may kaputian. Bit-bit ang platong hinihingi ng nanay nito. Matikas ang pangangatawan at halatang maalaga sa katawan. Magandang hapon. Magalang nitong sabi pero hindi ko gusto ang paraan nito sa akin ng tingin. Magandang hapon din. Hindi po ba nakakayang sumalo ko? Sabi ko sa mga ito. Ang mag-asawa'y ngiti-ngiti sa akin at sabay pang umiling. Wala akong dapat na ikahiya. Tara na po at kumain. Mas masarap ito kapag mainit pa. Ipinaghila pa ako ng anak nila ng upuan. Ako si Luis. Nakangiti nitong sabi at naglahad ng palad sa akin. I'm Amira. Tinanggap ko iyon. Wala naman ako nakikitang mali para tanggihan iyon. Hala, kain na. Parang excited na sabi ni Mang Bernard na inabutan ako ng tinidor. Alam mo, Ma'am Amira, gulat na gulat talaga kami na sabihin ni Sir na may asawa na siya at isasama nga niya rito. Kwento ni Manang Vilma na siya nagsali ng juice sa baso ko. May asawa ka na pala? Parang disappointed na sabi ni Luis. Yeah. Tugon ko rito at hindi pinansin ang disappointment sa mukha nito. Ano ka ba, Luis? Umayos ka nga. Asawa siya ni Sir Kurt. Saway na matandang babae. Ayos lang po, Manang. Tugon ko rito. Sure ka ba sa asawa mo? Matabil din ang dila ng isang ito. Mukhang hindi alam ko saan dapat ilugar ang bawat tanong nito at salita. Luis! Malakas na saway ni Manong Bernard sa anak nito na bahagyang bumungis-ngis. Of course. Diba, Amira? Napalingon kami lahat sa nagsalita. Napatayo pa kami ni Manang Vilma at Manong Bernard nang makita si Kurt na palapit. Sir? Naku, pagpasensyahan niyo na ho itong anak kong ito. Magulang pa ang humingi ng pasensya. Habang ang lalaking kanina pang pasimple sa mga salita nito ay cool na kurlang na ngumisi pa. It's okay, Manang. Sabi ko. Sa dalubong ko si Kurt na agad akong hinawakan sa bewang at kasabay na muling bumalik sa pwesto ko kanina. Nandito ka pala, Luis. Tumango si Luis sa sinabi ni Kurt. Weird. Bakit ganitong asta ng anak ng caretaker nila kay Kurt? Umayos ka. Mariing sabi ni Manong Bernard sa kanyang anak na parang walang narinig at nagsimula ng kumain. Sure ka sa akin, di ba? Tanong nito. Sanadyang iparinig sa kanila ang pinag-uusapan namin. Yeah. Tugon ko rito sabay iwas ng tingin. Pasensya na, sir. Saluhan niyo na ho kami. Nahiyang ani ng matanda. Sure. Umupo sa katabing upuan ko si Kurt. Salo na lang tayo. Sabi ko rito para hindi na tumayo at kumuha ng panibagong plato. Wow, paborito ko talaga ito. Tuwang-tuwa na sabi ni Kurt. Mukha nga dahil excited pa ito na dinampot ang tinidor ko. Iratableng kumain ang anak ng caretaker. Nag-o-observe lang ako habang si Kurt nagsimula na rin kumain. Panakanak ang sinusubuan ako nito. Natigilan ako nang maramdaman ko ang pagdikit ng paa sa hita ko. Malabong paa iyon ni Kurt. Sumimangot ako at iniusog ko iyon padikit kay Kurt. Ngunit muling naulit iyon. Will you stop? Natigilan ng mga ito kahit si Kurt. Lalo na si Luis na hindi yata inaasahan na magre-react ako. Ma'am?
Takot na sabi ni Manang Vilma. Waring nagulat sa biglang pag-angat ng boses ko. Amira? Tawag ni Kurt sa pangalan ko. Bastos yan eh. Inis na itinuro ko si Luis. Akala siguro nito ititikom ko ang bibig ko. Kahit naman wala dito sa court, kayang-kaya kong protektahan ang sarili ko. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Kailan nito ngunit inirapan ko ito. Alis na tayo. Inis ko sabi at akma ng tatalikod pero pinigilan ako ni Kurt. Anong ginawa niya sa'yo? Seryosong tanong nito. Kumalma po tayo. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Manang Vilma. Naguguluhan din sa biglang pagbabago ng atmosfera sa paligid. Bastos eh. Iniiwas ko na nga yung hita ko, panay pa rin ang haplos gamit ang paa niya. Piko na sabi ko rito. What? Galit na sabi ni Kurt at akmang haharapin na lalaki ng humarang si Manang Vilma na umiiyak na. Pasensya na ho kayo. Pasensya na. Magkadao pa ang kamay nito na wari nagmamakaawa. Halika na, Kurt. Tawag ko sa lalaki at tumalikod na pero hindi ito sumunod. Kurt! Mariin ko sabi rito. Halata pa rin ang inis na ekspresyon ng mukha nito at sumunod sa akin. Bago pa kami nakalayo, narinig namin na nakakainis na tawa ni Luis. Dahilan para mapahinto ako sa paglalakad at mabilis na umikot at inilang hakbang ito at malakas na sununtok sa panga. Gulat na gulat si Kurt na mabilis ding napabalik at hinawakan ako sa bewang ko at halos buhatin na para mailayo kay Luis. Stop! Sabi nito. Kalmado naman talaga ako. Tiyak na sa sementeryo ang bagsak nito kung hindi. Pasensya na ho, ma'am. Si Manong Bernard na ang nagmamakaawa. Hinawakan na rin ito ang anak. Kung makaprotekta sa asawa, kala mo naman matino. Bakit nung si Beatrice, hindi mo naprotektahan? Natigilan kami at napatingin ako kay Kurt. Sino naman si Beatrice? May issue itong dalawang ito dahil hindi aaktor si Luis ng ganito kung wala lang. Shut up! Inis na sabi ni Kurt dito. Tumigil ka na nga, Luis! Galit na rin sabi ni Manang Vilma. Napakabastos ng anak niyo, Manang. Hindi ko aatrasan niyang ganyan tabas ng dila niya. Makaputulin ko pa. Seryosong sabi ko at si Kurt naman ngayon ang hinila. Kahit paalang ang ginamit niya, hindi ko pa rin iyon nagustuhan. Ayoko ng mga ganoon tao na pangahas. Mga taong antingin sa sarili ay sila na ang pinakamalakas. Baka sapakin ko lang matauhan itong mga ito. Good job. Natigilan ako sa paglalakad at sinulipan si Kurt na malawak ang ngisi sa labi. Parang proud na proud ito sa akin. Good job mo mukha mo. Baka masapak din kita. Inirapan ko ito at mabilis na nagmarcha patungo sa rest house dito. Hey, anong kasalanan ko? Bakit parang ako pa may nagawang kasalanan sa'yo? Takang tanong nito sa akin. Nakangiwi pa lalo't masama ang naging tingin ko rito. Wala. Uisit ka. Inirapan ko ito saka tumalikod. Tingnan mo tong babaeng ito. Wala naman pala akong kasalanan. Bakit naging buwisit ako? Natatawan tanong nito na parang hindi naman affected sa nakikita nitong inis na expression ko. Pakiramdam ko kasi may malaking issue sa pagitan niyo ni Luis. Ginawa niya yun para inisin tayo. Sino si Beatrice? Natigilan ito at sumeryoso ang ekspresyon ng muka. Sino? Ulit kong tanong dito. Bakit kailangan mo malaman? Para akong sinampal sa naging sagot nito. Oo nga pala, wala akong karapatan. Oo nga pala. Sorry. Sabi ko na iniwan na ito sa sala at mabilis na pumanhik sa silid na uukupahin namin dalawa. Hindi ko naman inilak ang pinto pero mas pinili kong pumuesto sa veranda kung saan may nakapwestong sofa bed na pabilog. Kapag ganitong wala akong say sa mga bagay-bagay parang bumabalik ako sa dati. Mahina at madaling apak-apakan. Akala ko nga hindi na ako babalik sa ganitong sitwasyon. Kasi ang dami ko ng pinagdaanan para lang maging malakas ako. Mas maging matapang ako. Pero pagdating kay Kendra, handa akong iwagayway ang white flag to surrender. I just want her forgiveness. Yun lang ang kailangan ko para maging okay na ako. Inilabas ko ang phone ko at mabilis na tinawagan ng aking ina. Hey anak. Halata sa boss nito ang excitement. Ganito yung feeling kapag si mommy ang kausap ko. Parang feel ko yung home na hindi ko nararamdaman sa bawat lugar na pinupuntahan ko. Mom, nakuha ko pang umiti kahit na hirap akong gawin iyon. Ayos ka lang ba? Pwede bang bisitahin mo naman ako rito sa mansyon? Tanong nito. Inaayos lang ni mommy ang ilang papers. Na-realize ko kasi, bakit ko pa ikikip ang mansyon na kahit puno na magagandang alaala kasama ang family ko, ay lugar din iyon ng mga masasakit na alaala namin.
Mas mabuting ibenta na lang iyon. Mas may hirapan lang kami sa pag-move on kapag doon pa mag-i-stay si mommy. Yes, I'm fine. Bumuntong hininga muna ako at mas umayos ng higa. Kumusta ka dyan, ma'am? Ayos naman. Pakaramdam ko lang minumulto ako ng daddy mo. Alam mo ba, nagising na lang ako na nawawet ako. Napahalakak ako sa sinabi nito. Pasaway rin talaga ito. Well, hindi na rin ako magtataka kung minsan ay pasaway din ako. Mana lang dito. That's disgusting. Biro ko rito. Kaga, baka nga ganyan ka rin. Sabi nito na ikinatawa ko. Para lang kami magkaibigan ni mom ko magkwentuhan. Kung maayos mo po yan, bibili ako ng property na malapit sa dagat. Magpapatayo po ako ng rest house. Kapag pagod na tayo at gusto natin tumakbo sa magulong mundo, doon tayo pupunta. Sabi ko rito. Bakit ganyan ka magsalita? Ayos lang ba kayo mag-asawa? Biglang angat ng kilay nito. Mabilis din ang radar nito pero never kong idadamay ito sa problema at bigat ng dibdib ko. Oo naman po. Ayos lang kami. Siguro nag-iimo lang ako kasi miss ko na kayo ni dad. Miss ka na rin namin. Hayaan mo, bibisitahin ka ng daddy mo dyan. Biro nito sa akin. Me! Malakas itong tumawa sa naging reaksyon ko. Kinalabutan akong bigla. Joke lang. Baka nga yung kaluluwa ng tatay mo ay nasa pagitan na ng hita ng tita Zafreya mo. Muli na naman akong tumawa sa sinabi nito. Talagang mumultuhin ka ni daddy dahil sa mga pinagsasasabi mo. Pero mi, wag mo lang akong gugulatin na buntis ka tapos sa daddy ang ama. Baka hindi ko na yun matanggap. Pareho kami ang humalakhak sa takbo ng usapan namin dalawa. Pero seryosong usapan anak. Ayos ka lang ba talaga? Worried na tanong nito. Opo, ayos na ayos. Mabuti naman kung ganoon. Hindi rin kita gaanong nakakausap dahil sobrang busy ko sa trabaho. Pero kapag may bakanteng oras tayo pareho, magkita tayo. Bibigyan mo ba ako ng tip? How can a man stay? Kaga, kung ako nga hindi nagstay ang daddy mo. Baka pag sa'yo, maghiwalay kayo at matulad sa amin. Biro ko lang naman iyon. Hindi naman kasi mag-i-stay yung asawa ko sa akin. Babalik siya sa tunay na nagmamay-ari sa kanya. Para nga lang itong rest house ni Kurt. Ako yung caretaker habang si Kendra yung owner. Inaalagaan ko lang yung pag-aari niya. Ibababa ko na muna ito. Mag-uusap kami ni attorney. Sabi ni mommy. Okay, me. I love you. Sabi ko rito at ibinaba na ang tawag. Narinig ko rin ang pagbukas ng pinto kaya naman mabilis akong nagpanggap na tulog. Kendra, she's sleeping. Dinig kong sabi ni Kurt. Mamaya mo na lang siya kausapin. Relax, okay? Sinusunod naman namin ang plano. Hindi makatutulong sa iyo ang pag-iisip ng negative. Tumawag ka lang kapag gusto mo ako makausap. Mag-ingat ka dyan, babe. I love you. Sabi ni Kurt. Naramdaman ko ang bahagyang paglundo ng sofa bed. Humiga ito sa tabi ko at mabilis na iniyakap ang kanyang braso sa bewang ko at hinila ako palapit sa kanyang katawan. This gesture. Paasa itong ganito eh. Mas nauna pa itong nakatulog. Maingat akong umalis ng kama at nagtungo sa kusina pero natigilan ako nang makita ko ang lalaking prenteng nakasandal sa kitchen table. Nagbabalat ito ng mansanas at nang napansin niya ako na natigilan sa paglalakad ay ngumisi siya. Tingin yata na lalaking ito na matatakot ako sa pagngisi-ngisi niya. Sarap tahiin gamit ang alambre at sinulid. Ay, gwapo naman ito pero parang may tama sa utak ang luwis na ito. Hindi naman nagdulot ng kahit na konting takot ang paraan nito ng tingin at kinikilos. Dumiretso ako sa pagtungo sa ref at nagsimulang kumuha ng recados. Magluluto ako para sa hapunan. Alam kong type mo ko. Natawa ko sa sinabi nito na waring isang malupit na joke ang narinig ko. Mukhang hindi mo na inom yung gamot mo. Ani ko rito na bahagyang sinulya pa nito. Hindi ako baliw. Asik nito. Really? Pero kung umarte ka, oo. Baliw ka. Ew! Sa tingin mo ba takot ako sa ganyang asta mo? Sa tingin ko dapat tanggalin ka na lang dito ni Kurt. Wala ka kasing may dudulot na mabuti sa mga tao rito. Tumawa ito bago kinagat ang binalatang mansanas. Akala mo siguro tauhan din ako ni Kurt dito. No, I'm not. Oo, mas mayaman siya pero may pera din naman ako. Ayaw lang na magulang ko na sumama sa akin sa Manila. Dahil iniisip nila na walang maayos na buhay sa poder mo. Humakbang itong palapit. Ang kutsilyo ay nilalaro pa rin sa kanyang kaliwang kamay. Ipinagpatuloy ko ang pagbalat ng sibuyas. Siguro kung babalik tayo noong panahong hindi pa ako umulat sa mundo ay baka nanginig na ako sa takot. But no. Baka kahit sa Satanas hindi ko na rin katakutan. Baka kabaliktaran na mangyari.
Ang dulo ng kutsilyo ay marahan nito idinikit sa leeg ko. Nanginginig ka na siguro sa takot. Ngunit muli akong tumawa. Mukha ba? Mabilis akong umikot. Ngayon ay mas nakatutok ng kutsilyo sa leeg ko. Naguguluhan ang ekspresyon ng mukha nito. Waring inaasahan nito ang takot na ekspresyon sa mukha ko. Iniisip din siguro nito na magmamakaawa ko sa kanya. Sa tingin mo duwag ako? Mahina? Muling tumawa na bahagyang ikinaatras nito. Kung hahawak ka ng kutsilyo, siguraduhin mong hindi ka mag-aalinlangan na ituloy ang banta mo. Mabilis kong hinawakan ng mariin ang pulsuhan nito. Hindi ito agad nakagalaw sa gulat. Ako na ngayon ang may hawak ng kutsilyo. Itinutok ko iyon sa leeg niya. Mas lalo tuloy itong hindi nakagalaw. Mama, kabadong sabi nito ngunit ngumiti lang ako. Ang kutsilyo'y iniangat sa kanyang pisngi. Akmang iaangat nito ang kamay nang idiin ko ang dulo sa kanyang balat. Mababaw lang kung tutuusin pero dumugo iyon at umago sa makinis niyang pisngi. Kung sa tingin mo, kaya mo ko. Bili ka pa ng panibagong utak. Mukhang kailangan mo ng dalawa para makapag-isip ka na maayos. Binitawan ko ang kutsilyo sabay ngumisi na mukhang mas ikinatakot nito at dali-dalin tumalilis ng alis. Ay, nagpapakabuti pa naman ako. Mga hadlang sa pagiging anghel ko. Himoto ko, sabay dampot ng nahulog na kutsilyo tinugasan sa lababo. Pinagpatuloy ko ang paghihiwa ng rekado. Magluluto ako ng nilagang baboy. Kung plano pa rin, ni Kurt matulog lang pues ako lalabas. Amira. Paos ang boses na tawag ni Kurt na pupungas-pungas pa. Lumapit ito at ipinulupot ang braso sa bewang ko, habang ang baba ay ipinatong sa balikat ko. Gusto mo na bang kumain? Malapit na ito. Yeah, gusto kitang kainin. Napasingap ako sa sinabi nito. Gago rin. Inamag na naman ata ang utak niya. Much better kung mapapalapit ng husto si Amira sa'yo. Hindi tayo magkakaproblema kung mangyari iyon. Kagigising ko lang at yun ang natanggap kong text mula sa kasintahang si Kendra. Nahilamos ko ang mukha sa sobrang frustration. Wala naman sa plano nito iyon. Ang usapan lang pakakasalan ko si Amira. Magkakaroon kami ng anak. That's it. Not this. Mas lalo mahihirapan si Amira. Mas lalo akong mahihirapan. Huwag mo kong bibiguin. I love you. Yun ang kasunod na text na natanggap ko. Masyado ko mahal si Kendra kaya naman parang kusang kumilos ang katawan ko upang hanapin si Amira. Inabutan ko siyang nasa kusina. Pupungas-pungas pa ako. Amira? Paos at antok pa ang boses ko at bahagyang pupungas-pungas na lumapit dito. Ipinulupot ang braso sa manipis nitong bewang at ang babay ipinatong sa balikat nito. Nawiwili ang katawan ko sa ganoong gesture. Nasasanay to the point na kinakatakot ko kung umabot sa point na masasanay ako. Gusto mo na bang kumain? Malapit na ito. Sabi nito na abala sa paghalo ng niluluto nito. Gusto kitang kainin. Napasingap ito sa sinabi ko. Mabilis kong inilapit sa labi ang tenga nito at bahagya iyong hinalikan. Kurt! Saway nito. Hindi makapaniwala pero ngumisi ako rito. I'm just kidding. Nagugutom na ako. Aliw na ani ko rito. Malapit na ito. Maupo ko na roon. Napangiti ako at mabilis na sumunod dito. Halatang gamay nito ang pagkilos sa kusina. Naalala ko noong naglambing ako kay Kendra. Sabi ko rito ipagluto niya ako. Kahit minsan lang pero mabilis nitong tinawag ang kasambahay at minanduhan. Napabuntong hininga ko. Siguro nga yun ang pagkakaiba nito at ni Amira. At siguro nga mahal ko lang talaga si Kendra para magstay pa sa relasyon kahit na masyadong malayo ito. At pumayag sa plano nito noong sinabi ko ang sitwasyon ko rito. Ayos ka lang? Puna ni Amira na naglapag ng mangkok sa gitna ng mesa. Ito na rin ang naghain ng kanin, pati ang paglalagay ng baso at plato. Pagkatapos nitong kumuha ng kutsara ay pumuesto na ito sa katapat kong upuan. Ngumiti pa ito bago nagsalita. Kain na. Nito sa akin na malawak ang ngiti sa labi. Thanks. Ngumiti rin ako. Amira? Nag-aalinlangan tawag ko rito. Yes? Labas tayo later? Natigilan ako nang napapalakpak pa ito sabay tawa. Hindi ko inaasahan na ganoon ang reaksyon nito. Yan ang pinakamasarap na word na narinig ko sa'yo. Kasi kung mananatili ka lang dito, gagala talaga ako. That's my plan. Ngiti-ngiti na sabi nito. Iiwan mo ko? Hindi makapaniwalang ani ko rito. Nakangising tumago naman ito sa akin. Yes.
Sa tingin ko kailangan mo ng maraming pahinga. Kumindat pa ito bago nagsimulang kumain. Naguguluhan ako. Mabait naman ito. Tsak na kung itutuloy ko na mas mapalapit dito, mahihirapan ito. Mahihirapan din ako. Kung ano man yung gumugulo sa isip mo, pwede mo sabihin sa akin. Pero kung tungkol sa issues nyo ni Kendra, okay lang na hindi mo sabihin. Amira, hindi mo ba ako tatanungin kung bakit kailangan ko ng anak? Natigilan ito sa pagmuya at waring tinatansyan sagot. Bakit nga ba? Nakaangat ang kilay na tanong nito sa akin. Dahil sa iniwang last will ni Papa sa akin. Last will? O bakit pa nga ba ako nagulat? Pera. Mapaklang sabi nito. Hindi lang dahil sa pera. Giit ko rito. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Sabi nito na nag-iwas ng tingin. Kendra, doesn't know about this. But I want to tell you. Dahil anak natin na magiging involved. Sabi ko na sigurado talaga na magkakaanak kami nito. Spill it. Sumandal na ito sa upuan. Kinda funny and badass girl. Iniwan ni Papa sa akin na lahat ng properties niya. Walang iniwan kay Mommy. Why? Hindi ko alam ang issues nila ni Mommy. After all, hindi naman minahal ni Mommy ang papa ko. Paliwanag ko rito. Anong kinalaman na magiging anak natin sa mana mo? Nakaangat na ang kilay nito sa akin. Inilagay ni Papa sa last will niya na makukuha ko lang iyon kapag nag-settle down na ako at magkaanak. Tapos, kung hindi ako magpapakasal at magkaanak sa loob ng 2 taon, nakasal ako. Lahat ng yun ay mapupunta sa lolo ko. At ayaw mo mangyari yun? Sa lubong ang kilay na tanong ko. Nalaman ko na ampun lang si Papa. At dahil ampun lang siya, how come na naging kamukha ko ang lolo ko? Gets mo ba? So ibig sabihin, iniputan ng mommy mo ang papa mo. At dahil kamukha mo ang lolo mo, iniisip mo na siya ang ama mo. Niloko nila ang daddy mo. That's right. Pinahirapan mo yung sarili mo, Kurt. Pwede mo naman kumprontahin. DNA at... No, hindi ganoon kadali iyon. Need help? Wala ka magagawa sa sitwasyon na ito, Amira. Malungkot na ani ko rito. Paanong wala? Basic. Bakit ayaw mong makuha niya? In the end, ikaw rin naman na magmamana. Hindi kasi ganoon kadali. Kung hahayaan ko mapunta sa lolo ko ang pinaghirapan ni Papa, kung totoong hinala ko, then dagok sa pagkatao niya iyon kahit papatay na siya. You have a point. Waring nag-isip ito. Tiyanak mo na ba? Baka may butas ang last will na iyon na pwede nating iapila. Pinag-aaralan na ng abogado ko. Tumangutango si Amira sa sinabi ko. Honestly, nag-enjoy akong pagkwentuhan ito ng problema ko. Para kasing willing din itong mag-isip na pwede maitulong sa sitwasyon ko. Well, kung may maitutulong ako, magsabi ka lang. Mabilis naman akong tumango. Noong sabihin ko kay Kendra ang sitwasyon ko, pakiramdam ko doon pa lang, gusto na niyan tumakbo. Napag-usapan na namin noon pa ang tungkol sa kasal. Pero nang marinig niya iyon, agad niya ring sinabi na plano na niyang tanggapin ang offer na matagal na niyang hinihintay. Pangarap niyang maging sikat na modelo, makilala sa larangang iyon, at ang kasal ay isang malaking sagabal para maabot niya ang pangarap niya na matagal na niyang gustong makamit. Noong kinausap niyo ako, sabi niyo dahil sa lolo mo kaya kailangan mo magpakasal. You see, my grandfather is a manipulator. Tiyak nagagamit siya ng ibang babae para mapadali na makuha niya ang pera ni Papa. Asama ng tingin mo sa lolo mo. Sabagay, kung may trust issues ka sa matanda, ganun talaga ang magiging mindset mo sa kanya. Hindi ba siya naging mabuti sa'yo? Masyado siya naging mabuti sa akin. Tiningala ko siya. Pero noong nalaman ko na ampun lang si Papa, hindi ko na malaya na unti-unti lumayo ang loob ko sa kanya. Interesting. Nangingiting sabi ni Amira, saka nagsimulang kumain muli. Kung magkaanak na tayo, huwag ka mag-alala. Kikilalanin ka naman niyang ina, kahit pa maghiwalay na tayo. Sure. Tugon nito na nakatingin lang sa plato at waring baliwala lang ang sinabi ko rito. Tiyak na isang mahirap na sitwasyon ang kinasabitan namin dalawa. Isuot mo ito. Ipinatang ni Kurt ang jacket niya sa balikat ko. Naipark na ni Kurt ng maayos ang kotse. Nakakita kami ng night market. Sa entrance pa lang ay marami ng tao kaya naman ginagap ni Kurt ang palapulsuhan ko nang magsimula kami maglakad. Kung papasok tayo sa part na iyan, kailangan natin pumila roon. Turo ko kay Kurt nang makita ang mga rides. Really?
Nito, parang hindi gustong ideya na pumila at maghintay na matagal. Yeah? Tapos may mga ticketing booth na naka-assign sa bawat rides. Doon tayo magbabayad. Mukhang sanay na sanay ka. Napangiti ako at hinila na ito. Nilalampasan namin ang mga bilihan ng mga damit. Ang haba ng pila. Reklamo nito. Ayos lang yan. Sabi ko pero sumamangot ito at inilabas ang cellphone nito. 5 minutes later may lumapit na sa amin. Hinila ako ni Kurt patungo sa gate. Nakatingin na sa amin ang mga nilampasan namin. Nakipagkamay pa si Kurt sa kasama ng mga ito. Inescortan kami papasok. Marami ang nagreklamo pero mabilis na kami naglakad papasok. Connection. Sure ka bang safe sumakay sa mga ganyan? Tanong nito. Mabilis akong tumango at hinila na ito patungo sa roller coaster booth. Sure na sure. Huwag ka mag-alala. Pag bumaba tayo dyan, buhay pa naman tayo. Piro ko rito. What if nagkaroon ng technical problem? Kabadong tanong nito. Eddie Dads. Amira. OA mo naman kasi. Kung ayaw mo, bahala ka. Tinalikuran ko na ito at nagmarcha na. Hindi gaanong mahaba ang pila kaya naman hindi rin nagtagal kaharap ko na nagbebenta ng tiket. Ilan po? Tanong nito. Isa. May kito. Singit ni Kurt. Naglabas agad ito ng pera at inabot iyon. Plano na sana nitong iwan ng sukli na 500 pero ako na ang kubuhan ng sukli. Kung mamamatay man ako dito, Amira, sa'yo lahat mapupunta ang yaman ko. Natatawang tiningnan ko ito. Thank you. Huwag ka mag-alala. Iingatan ko iyon. Biro ko pa na mas lalo nitong ikinaputla. Coward. Amira! Sabi nito na hindi yata inaasahan na ganoon na magiging tugon ko rito. Kinindatan ko lang ito at nakangiting inihanda na ang sarili para sa roller coaster ride na magsisimula na in 1, 2... Amira! Malakas na sigaw ni Kurt na malakas ko naman ikinatawa. Dito na lang muna ako babawi. Simple torture will do. Kaya mo pa? Tanong ko rito pagbaba namin ng roller coaster. Mabilis ko itong inalalayan ng gumewang alakad nito. Pulang-pula ito at parang nanginginig pa ang tuhod. Iginiya ko siya patungo sa bakanteng bench at pinaupo roon. I think, naiwan yung kaluluwa ko doon. Latang-lata na sabi nito. Diyan ka lang. Sabi ko rito at mabilis na iniwan ito. Bumili ako ng tubig at binalikan din agad ito na nakita kong palingalinga. Napanatag lang nang makita na akong pabalik. Gusto ko nang umuwi. Maputla pa rin ito at wari naghahabol ng hininga. Gusto ko pang tawanan ng itsura nito pero baka masabihan ako nitong ansama kong asawa. Uwi ka na? Sige, iwan mo na ako rito. Sasakay pa ako sa mga rides. Muli itong sumimangot. Ikinangisi ko iyon ng malawak. You're so mean. Reklamo nito. OA mo naman kasi. Marami pa tayong mga sasakyan. Like that oh. Itinuro ko ang Ferris wheel at Viking. Pero umiling si Kurt. No. Boring mo naman kasama. Alam mo ba si Lucas? Lucas? The best friend ni Kate? Sa lubong akilay na tanong nito sa akin. Yup. BFF ko rin yan. Kaya niya ako sabayan sa mga Tara. Bigla na lang itong tumayo at hinila ko sa ticketing booth ng Viking. Malawak ang isi ko. Mga pride nga naman ng mga lalaki. Sobrang taas. Ayaw na ikukumpara sa iba. Though bad intention naman ang pagbanggit ko sa pangalan ni Lucas pero mukhang maganda nga na gamitin iyon. Pagkatapos namin sumakay roon, mas lumala pa ang pamumutla nito. Sumuka na rin ito na malakas kong ikinatawa. Quick! Doon muna tayo. Itinuro ko ang parte kung saan nakapwesto ang mga coin machine. Pumuwesto kami nito sa coin pusher dahil naisip nito na madali lang daw iyon kasi maghuhulog lang naman ng coins. May mataas na tower of coins at malapit na iyon kung marunong lang sa diskarte ang player. But looking at him, hulog lang ng hulog. Walang game plan. Sigurado akong wala itong mapapala. Give up na? Nakaangat ang gilay na tanong ko rito. Inirapan ako nito at tinalikuran. Nagtungo ito sa pwesto nang nagpapalit ng token. Pagbalik nito, ang laylayan ng damit ay maraming barya at nakaangat. Nakikita na ang paobs ng loko. Puro sigidong naglaro ulit. Shit! Frustrated na sabi nito. Masimpleng sumandal ako sa machine. Ano na? Kantsaw ko rito. Mukha namang sira itong machine na ito. Enes na tong sabi. Makakulang ka lang sa diskarte. Nakangising sabi ko. Of course not.
Nakasimangot na ito. Lumingalinga ako sa paligid. May mga sariling buhay ang mga tao. Basic. Bulong ko. What? Bagay akong binangga iyon na hindi nakahalata. Dahilan para gumalaw ang tower at bumagsak iyon. Nalalaki ang mga mata ni Kurt sa ginawa ko. Habang ako, napahalakap na lang habang tuloy-tuloy ang nalilikang ingay ng pagbagsak ng coins. Shit. Basic. Sabi nito. Agad naman lumapit ang isang staff at tinulungan si Kurt na makuha mga token at nagtungo sila sa mga item na pwedeng pagpalitan ng mga iyon. Pagbalik nito, malawak ang ngiti na iniabot sa akin ng malaking stuffed toys na kulay puti. For me? Nakaangat ang kilay na sabi ko rito. Yeah, siguro kahit maubos na lahat ng coins ko, hindi pa rin niya matutumba. Pareho kaming nakangisi nang umalis. Kain tayo? Tanong nito sa akin. Sinipat kong orasan. 11:35 na. Mukhang naka-recharge na ito. Hinawakan nito ang kamay ko at iginiya sa mga stall. Gusto ko yun. Agad kong itinuro ang barbecue. Mukhang hindi naman ito maarte sa ganoong pagkain dahil halos lahat ng klase ay dumampot siya para ipaluto. Saka kami pumuwesto sa bakanteng mesa. Thank you. Natigilan ako at tiningnan nito. Inangatan ng kilay dahil nagpapaka-weird na naman ito. Thanks for what? Ngayon ko nalang ulit naranasang mamasyal sa ganito. Zambales is my favorite town. Everything in this place. But not those things, ha? Turo nito sa mga scary rides na sinakyan namin kanina. Kapag bakasyon, pareho kaming hindi busy ni Kendra. Lagi ko siyang iniimbitahan. Pero sa ilang ulit kong niyaya ito, paulit-ulit ding tumanggi ang kapatid mo. Hindi naman siguro yun magiging rason para mawala ang loob mo sa kanya, di ba? Tanong ko rito. Of course not. Kung may pagkukulang man siya, inuunawa ko. I love Kendra. That's good. Hindi dapat mabago iyon. Siya lang dapat. Ipangako mo rin na siya lang ang ihaharap mo sa altar at wala ng iba. Yan naman talagang plan ko. Sigurado ako na si Kendra ang ihaharap ko sa altar. Nakahinga ko ng maluwag. Mas mabuti na ang malinaw. Tiyak na masasaktan ng kapatid ko kapag nagbago ang nararamdaman ni Kurt dito.